Good day everyone. Our topics for today is management strategies of soil-borne diseases. What is soil-borne diseases? Soil-borne diseases are plant diseases caused by soil resisting pathogen that affects crops and can result in significant yield losses. Sa soil-borne disease, example ko sa soil diseases is yung corn. Maraming causes ang soil diseases sa ibang halaman. Yung sa corn is, para sa akin is yung sakit sa galing sa soil na ipapasa sa isang pananim or halaman. Unti-unti nitong pinapatay ang isang pananim dahil sa na-infected na siya ng isang bakterya na nakuha sa lupa. Next is the disease triangle. First is presence of pathogen, an organism that capable of causing disease. Species of the pathogen is yung ano yan, is yung galing sa daw yun, sa mga daw naman yun din to, yung pag mga butas-butas, yung dulo ng halaman na yung barado dahil sa hindi hindi siya nakatubo ng maayos dahil maraming bakterya na nakadikit sa kanyang mga dahon. Next is yung sa host plant susceptibility roots in an air state to nutrient provide optimal growth condition without growing media. Example is yung growing media is hindi siya gaano nakakalaki dahil sa mga bakterya na galing sa soil is hindi na siya laki ng maayos dahil sa mga bakterya na infected dahil sa lupa. Next is yung 3 environmental condition must be favorable: light, moisture, temperature. Soil must be favorable is yung sa light of moisture and temperature probability dahil hindi siya gaano na bibilad or hindi siya nasa sinaga ng araw kusog, hindi na gaano na nadaan hindi siya nadideliver ng water, hindi siya yung natauban siya ng malalaking puno kaya hindi siya naka-grow ng maayos and sabay ng mga bakterya na galing sa soil. There are six management strategies. First is crop rotation. Alternate crops can break the life cycle of soil-borne pathogens. Next, soil solarization using clear plastic to heat the soil can reduce pathogen population. Next is disease-resistant varieties. Planting resistant crop varieties helps mitigate diseases impact. Next is soil testing, identifies pathogens and nutrient deficiencies. Last is sanitation practices, removing infected plants and debris prevent the spread of diseases. That's all.